Patahanin mo nga ang batang yan. Kanina pa ako naiirita sa kakaiyak niyan. Sigaw ni Leandro na hindi makafocus sa kanyang ginagawa dahil sa iyak ng iyak ang anak ni Ashley. Ano ba nangyayari sa'yo, Leandro? Pati ang batang walang kamalay-malay ay pinagbubuntangan mo ng galit mo na hindi ko maunawaan kung saan galing. Wow, hindi mo alam kung saan galing ang inis ko sa batang yan? Come on, anak lang naman siya ng taong kinasusuklaman ko at ang taong gustong umagaw sa'yo sa akin. Leandro, ano ba pinagsasasabi mo? Nagulat pa siya nang bigla itong lumapit sa kanya at sapuhin ng kanyang palad ang halos buong mukha niya. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang mukha. Nasasaktan ako. Gusto kong ipaalala sa'yo na kaya ko rin maging kaugali ni Greco kung gugustuhin ko. Nalaki ang mga mata ni Ashley sa narinig. Malayong malayo ang Leandro na nakikita niya ngayon sa Leandrong nakilala niya. Alipin kita ngayon. Dugtong pa nito bago umalis at pabagsak na isinara ang pinto. Nakaramdam ng magkahalong takot at pangamba para sa sarili si Ashley, lalo na para sa anak. Napapikit na lamang siya sa sitwasyon niya ngayon. Hindi niya gugustuhin may mangyari sa anak nila ni Greco, kaya dapat lang na may gawin siya. Nayakap niya ang kanyang anak. Greco, anong gagawin ko? Naitanong niya sa sarili. Lingid sa kanyang kaalaman, nakarecord ang mga nangyayari sa kanila sa camera na naka-install doon at patagong inilagay ni Greco bago umalis. Napatiimbagang si Greco sa mga nangyayari. Hindi na niya alam kung paano hahatiin ang sarili. Lalo pa ngayong nagkakagulo ang mga kasamahan sa underground world sa biglang pagsulpot ng pangalang Zeus na kapatid niya. Isa pa, nasa panganib ang kanya mag-ina. Hindi niya pwedeng pabayaan ang mga ito, lalo na ang anak nila. Hindi siya papayag na may mangyaring masama sa mag-ina niya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng isang katiwala at nagbilin na mahalagang bagay. Nailipat na ang kanyang ama sa isang safe house nila sa isang pribadong isla. Wala nakakaalam ng lugar na yon maliban sa kanya at ang kanyang ama. Matagal na nila yun nabili, ngunit ngayon lang niya ipinaayos dahil sa kalagayan ng ama. Alam naman niya na mapagkakatiwalaan ang naiiwang OIC sa kanilang grupo. Maliban na lang kung mahikayat ito ni Leandro na sumapi sa kanyang palakas na organisasyon. I trust you. Tumawag ka lang kapag kailangan. Ani niya sa tauhan. Yes sir. Sagot nito. Bumuntong hininga siya bago umakyat sa kanyang private plane. Babalik siya ng Pilipinas para makuha si Ashley at ang anak nila. Hindi maaring makanti ang mga ito ni Leandro. Hindi siya papayag. Sakay ng kanyang private plane ay nagbiyahe siya pabalik ng Pilipinas. Alam niyang hindi siya basta makakalapit sa mag-ina. Kaya nag-isip siya ng paraan kung paano makakalapit sa mga ito nang hindi nalalaman ni Leandro. Naiiyak si Ashley habang nakatanaw sa bintana ng kwartong kinalalagyan nilang mag-ina. Hindi nga sila inilipat ni Leandro ng kwarto, ngunit bantay sarado naman ito ngayon. Ni hindi siya pwede lumabas at kung kailangan magpa-check up ng kanilang anak ay doktor mismo ang pinapupunta nito. Greco. Naiiyak niyang tawag sa pangalan ng lalaking tunay na nagmamay-ari ng buong pagkatao niya. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto. Isang tauhan sa hotel ang may dalang pagkain para sa kanya at ilang toiletries. May mga gamit na pambata. Lahat nakaayos sa dala nitong cart. Kumain na po kayo ma'am. Anang staff na nagdala ng mga yon. Nasa si Leandro? Tanong niya habang tinitignan ang mga dinala nito. Ang bilin lang ho sa akin ay dalhin ang mga ito at siguraduhin makakain kayo. Nasa front desk ba siya? Wala ho ma'am. Umalis kasamang ilang mga tauhan ninyo. Yung iba mukhang bodyguards ho siguro ni sir. Salamat sa mga ito. Aniya saka kinuha ang pagkain na nakabento box. Safe ho yan ma'am. Anang staff bago lumabas ng kwarto. Napapikit siya. Ngayon, isa na naman siyang aliping sunod-sunuran sa kung anong dapat lang niyang ikilos. Nasaan ka na, Greco? Tanong niya habang hinahaplos ang pisngi ng sanggol na mahimbing na natutulog sa kama. Walang kamalay-malay ang munti niyang anghel sa kinalalagyan niya ngayon. Ang dalangin niya lang, sana ay magkita pa sila ni Greco. Dahil kumakalam na ang kanyang sikmura, ay kumain na siya. Hindi pwedeng magutom siya, lalo pa at breastfeed ang kanyang anak. Naagaw ang atensyon nila ng tila pagtatalo sa labas ng kanilang silid. Sinubukan niyang buksan ang pinto at hindi naman siya nabigo. Anong problema? Tanong niya sa mga bantay na tauhan ng kanilang kwarto. Wala naman ma'am. Ang kulit lang kasi ng matandang to.
Sagot ng isa sa mga tauhan na nagbabantay sa kanila. Napatingin siya sa matandang tinutukoy ng tauhan. Isang matandang lalaki ang kanya nakitang nakatayo. Puti na ang buhok nito pero makikita mong matikas pa rin ito. Mukhang gwapo ito ng kabataan niya. Natawa siya sa huling naisip. May kailangan ho kayo, sir? Pagmamagandang loob niya sa matanda. Nariyan ba ang anak ko? Tanong nito. Napakunot noo siya sa tanong nito. Parang may kakaiba sa matandang ngayon ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay tila inaarok ang buo niyang pagkatao. Biglang sumagi sa isip niya ang isang tao may ganito ring mga mata, si Greco. Sino ho ba ang anak na hinahanap ninyo? Naku ma'am, huwag niyo na pong pansinin ang matandang yan. Baka may sakit ho yan, kaya ganyan. Sabat naman ng isa pang tauhan. Ang anak ko. Anang matanda at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya at may inipit doon. Nagtataka man ay hinawakan niyang mabuti ang maliit na papel na yon. Nakaramdam siya ng kakaiba mula sa matandang yon. Pakiramdam na hindi niya nararamdaman kanino man maliban kay Greco. Agad na inilayo ng mga tauhan ng matanda sa kanya. Pumasok na kayo ma'am. Wikang muli ng isa sa kanilang mga bantay. Sumunod naman ang matanda, ngunit bago pa itutuluyang mailayo ng mga bantay niya, ay lumingon ito at isa makabuluhang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Hindi maunawaan ni Ashley ang nararamdamang tuwa nang mabasa ang mensahe ng matanda. It was Greco. Kaya lang, kailangan niya mag-ingat. Hindi biro ang pagbabanta na ginagawa ni Leandro sa kanilang mag-ina. Napakahigpit nito sa kanya ngayon. Minsan, parang nababaliw ito sa tuwing papasok sa kanilang kwarto. Napapaiyak na lang siya sa tuwing mamimilit itong halikan siya. Sa bawat pagpupumiglas niya ay sampalang kanya nakukuha. Bagay na hindi nito pinagsisisihan, lalo pa at nakikita nitong nahihirapan siya. Ibang-iba na si Leandro. 2 araw na ang nakalipas mula na magkita sila ni Greco sa bago nitong anyo bilang isang matanda. Nahihirapan siyang kumbinsihin ang mga bantay na palabasin siya sa kwarto. Bakit ba lagi nasa labas ng kwarto ang matandang yan? Napalingon siya nang marinig ang boses ni Leandro na may kausap sa cellphone nito. Nagmamadali ito lumabas ng kwarto. Natakot siya sa isiping si Greco ang matandang tinutukoy nito kaya naman sumunod siya sa paglabas nito. Sir, kung hindi ka aalis, ay mapipilitan ako tawagan ng guard para kunin ka rito. Irritableng wika ni Leandro. Gustong-gusto kong makita ang anak ko. Sagot ni Greco sa mahinang tinig. Nakakalain mo talagang matanda ang nagsasalita. Napalingon si Leandro nang maramdamang muling nagbukas ang pinto at lumabas si Ashley. Nagdilim ang paningin ni Leandro. Bakit ka lumabas? Inis niyang turan. Hayaan mo na lang ang matanda, baka may sakit yan kaya ganyan. Aniya. So what? Hindi siya dapat iniwan ng kanyang nurse? Ano, tayo pa mag-aalaga sa matandang yan? Nangangalit ang bagang ni Greco sa narinig. Talaga palang ibang-iba na ito. Hoy, tanda. Wala akong panahon na asikasuhin ka. Kaya umalis ka na. Wala kang anak dito. Leandro, ano ka ba? Bumalik ka sa kwarto natin, Ashley. Baka gusto mong dito katamaan. Napaatras siya sa narinig. Iho, huwag mo saktan ng asawa mo. Ani ni Greco. Huwag ka mga ilang tanda. Isa pa, umalis ka na rito. Dahil nakakairita ka. Singhal pa nito sa matanda. Leandro! Sigaw ni Ashley na makitang nilapitan ni Leandro ang matanda. Bumalik ka sa kwarto! Sigaw nito sa kanya. Agad naman hinawakan ng isa sa mga nakabantay si Ashley at iginiya pabalik sa loob. Nakita niya kung paano nagtimpi si Greco ng mga oras na yon upang hindi mahalata. Go back to your room, sir. Huwag mong hintayin na ipakaladkad kita sa mga tauhan ko. Ani ni Leandro. Hindi rin niya ma-explain bakit ganun na lang ang irita niya sa matanda. Gayong pwede naman niya itong intindihin. Alam naman niya baka mayroon itong Alzheimer's disease kaya nagiging makulit ito at pabalik-balik sa room nila. Masama kang tao. Ani ni Greco. Tama, at magiging mas masama ako kung hindi ka pa aalis dito. Tila may pagbabanta sa boses ni Leandro. Dahan-dahan pumihit patalikod ang matanda at saka nagsimula maglakad. You will pay for this. Ani ni Greco. Mahina, ngunit mariin ang binitawan niya mga kataga. Bagay na parang bombang sumabog sa tenga ni Leandro. Anong sinabi mo? Ani niya nilapitan ng matanda.
Huminto naman si Greco at nakipaglabanan ng tingin kay Leandro. Pareho nagbabaga ang kanilang mga mata. Punong-puno na magkahalong galit at pagkadismaya. You remind me of someone. Ani ni Leandro at saka muling sinulyapan ang matanda. I'm going. Ani ni Greco. Hindi na nagsalita pa si Leandro. Gusto sana niyang harapin ang matanda at saktan ito, ngunit hindi niya pwedeng gawin yon. Mayapay naisipan niyang balikan na si Ashley. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nito. Nadatnan niya ito nakaupo sa kama habang kalong ang anak. Alam mo, I'm wondering kung bakit balik ng balik dito ang matandang yon. Upon checking his information, isa siyang businessman at nandito siya for business. Ang pinagtataka ko lang, bakit niwala man lang siyang nurse o bodyguard? Kinakabahan siya habang nagsasalita si Leandro. Anyway, wala naman siya kwenta para sa akin. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang pinasusubaybayan ko si Greco. Akala niya siguro makakapagtago siya sa akin na matagal. Basta saan ba't makikita ko rin siya? Not unless, bahag na ang buntot niya. Lumapit ito sa kanya at saka itinaas ang kanyang baba, tumingin sa kanyang mga mata. There will be no happily ever after sa pagitan niyong dalawa, Ashley. Akin ka na. At hindi ko hahayaang makuha kanya muli sa akin. Hindi mo ako kailanman magiging pagmamayari, Alejandro. Tumawa ito ng malakas. Yung tawang malademonyo. May I remind you? Naasawa mo ko at walang makakapagbago nun. Gusto sana niyang sumagot, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Mas mabuti nang hindi alam ni Leandro na alam niyang kasal ito sa nangangalang Eloisa. Akin ka, Ashley. Akin! Pagkuno'y tumawa ulit ito ng malakas. Kailangan niya maging matatag para sa kanilang mag-ina. Hindi makakatulong kung matatakot siya kay Leandro. Kahit pa sabihin nag-iba na talaga ang ugali nito. Iniwan na naman siya ni Leandro. Bigla na lang itong aalis at darating. Hindi niya nga alam kung anong ginagawa nito. Minsan pa nga ay lango ito sa alak. Gusto man niyang asikasuhin ay natatakot siya. Lalo pa at lagi itong may hawak na baril. Pansamantalang iwinaksi na muna niya ang kakaisip kay Leandro. Inasikaso niya ang kanyang anak. Nagulat siya nang maramdamang medyo mataas ang lagnat nito. Naku, naibulas niya. Kaya naman nagmamadali siyang tumawag sa reception area. Kailangan madala sa doktor ang anak niya. Hello, Ma'am Ashley. Kakaalis lang po ni Sir Leandro. Bakit ho? Kailangan madala sa hospital ang anak ko. May sakit siya. Pero ma'am, ang bilin po ni Sir. Tumawag ka ng ambulansya ngayon din. Ako ang masusunod dahil buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Naintindihan mo ba? Opo, ma'am. Matapos ang pakikipag-usap sa receptionist ay ang mga bantay naman niya ang kanyang kinausap. Kailangan kong dalhin sa ospital ang anak ko. Aniya. Hindi ho kayo papayagan ni Sir Leandro na umalis. Sagot ng isa sa mga ito. Wala akong pakialam sa utos ng boss mo. Aalis ako at isasama ko ang anak ko. Kailangan ko madala siya sa ospital. May sakit siya. Pero ma'am, walang pero-pero. Buhay ng anak ko nakasalalay dito, kaya ako masusunod. Nagkatinginan ang dalawang bantay. Sa di kalayuan ay nakamasid naman si Greco. Mukhang worried si Ashley. Ano kaya nangyari? Gusto sana niyang tanggalin ang prosthetic na ginamit sa kanyang mukha at braso para mas makakilo siya ng maayos. Ngunit hindi naman pwede na basta na lang siya magpakita na si Greco na. Naghintay pa siya ng ilang minuto. Kumunot ang kanyang noo na makitang may isang nurse na pumasok doon. At maya pa'y magkasunod na ito at si Ashley na lumabas. Karga nito ang baby nila. Bigla siyang kinabahan kaya kumilos na siya. Palihim siyang sumunod sa hospital kung saan dinala ni Ashley ang kanilang anak. Kailangan niya makalapit sa kanyang mag-ina. Nakaisip siya ng paraan. Agad siya nagtungo sa CR at tinanggal ang kanyang prosthetics. Inayos ang kanyang buhok at na makakita ng pagkakataon, ay sinuot ang nakasabit na nurse suit sa nurse area. Nagsuot na rin siya ng face mask para di siya madaling makilala. Buti na lang at walang tao roon. Excuse me, bago ka? Napalingon siya sa isang nurse na nagtanong. Oo, mahinang tugon niya. Ganun ba? Samahan mo nga ako, doon tayo sa room 305, may ilang gamit tayong kukunin. Nito. Sumunod naman siya upang hindi makahalata ang nurse. Naku, buti na lang nakita kita. Anyway, ako si Keisha. Ikaw? Greco. Nice name ha? Biglang nagliwanag ang mukha niya nang masaktuhan naman sa kwarto kung saan naroon ang anak sila nagpunta.
Ganyan talaga ang mga baby, Mrs. Pero mabuti na rin na nadala rito ang bata para maobserbahan siya. Nauli na ganyang wika ng doktor kay Ashley. Nag-worry lang talaga ako, Doc. Huwag kang mag-alala, everything will be fine. At dahil nakikinig siya sa pag-uusap ng mga ito, di sinasadyang nahulog ang dala niyang gamot. Nurse Keisha, ano ba yan? Sino ba yung kasama mo? Sorry, Doc, bago pa lang po si Greco eh. Nanlaki naman ang mga mata ni Ashley nang marinig ang pangalang binanggit ng nurse kaya napalingon siya. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Saglit na nag-usap na tanging sa mga puso lang nila ang nakakaintindi. Sorry, Doc. Ani ni Greco pagkatapos pulutin ng gamot. Sa susunod mag-ingat ka, bibi pa ang pasyente natin. Tumangulang si Greco. Maya pa'y nagpaalam na ang doktor kasama si Greco. Nagpahuli ito sa paglabas ng pinto. Babalik ako. Bulong niya, napangiti naman si Ashley. Buti na lang at nakasuot ito ng pang-nurse kahit di bagay sa kanya. Kung hindi, baka sinita na ito ng bantay sa labas ng room ng anak niya. May dalang pagkain si Greco pagbalik sa kwarto. At dahil naka-nursuit siya, ay hindi siya sinita ng mga bantay ni Ashley. Agad niya niyakap ang babaeng pinakamamahal. Sorry, umahanap lang ako ng tiyempo. Kukunin ko kayong dalawa ng anak natin. Aniya, baka mapahamak ka. Sagot naman ni Ashley. Handa kong gawin ang lahat para sa inyong dalawa ng anak natin. Hindi ako papayag sa gustong mangyari ni Leandro. Salamat, Greco. Nagyakap silang dalawa ng mahigpit. Aalis na ako, baka makahalata sila. Babalikan ko kayo. Just be ready, ha? Wika ni Greco habang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Tanging tangulang ang nagisagot niya sa sinabi ng binata. Isang mahigpit pang yakap at saglit na halik sa labi ang iginawad nito bago tuluyang lumabas. Naniniwala siya sa sinabi ni Greco. Gagawa ito ng paraan upang makaalis sila mag-ina sa pudar ni Leandro.